Inaasahan ang pagkikita ng mga leader ng Thailand at Cambodia para pag-usapan ang isinusulong na tigil putukan habang isang train sa Germany na diskaril na nagdulot ng pagkasawi ng ilang pasahero at ugnayan ng Russia at North Korea mas pinaigting pa. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Matapos ang 4 na araw na bakbakan sa border ng Cambodia at Thailand, inaasahang magpupulong ngayong araw ang mga lider ng dalawang bansa sa Malaysia para sa posibleng negosasyon sa tigil putukan. Ang pag-uusap ay pamumunuan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa ilalim ng ASEAN, kung saan parehong miyembro ang Thailand at Cambodia. Layo ng pulong na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Pareho kasing iginigiit ng Thailand at Cambodia na self-defense lang ang kanilang ginawang pagpapasabog. Sa ngayon, umabot na sa 34 ang mga nasawi, habang daang-daang libong sibilyan naman ang napilitang lumikas dahil sa sagupaan. Sa Germany, hindi bababa sa 3 ang kumpirmadong nasawi matapos madiskaril ang isang regional passenger train. Ayon sa otoridad, mahigit 100 pasahero ang sakay ng tren na biyaheng Zemaringen patungong ULM City nang mangyari ang aksidente malapit sa bayan ng Reidlingen. Ayon sa ulat ng otoridad, 2 bagon ang tumaob sa hindi pa batid na dahilan. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang pansamantalang sinuspinde ang biyahe sa apektadong ruta. Sa Russia, opisyal nang binuksan ang boarding gate para sa kauna-unahang direct flight mula Moscow patungo sa Pyongyang, North Korea. Ang nasabing commercial flight ay pinatatakbo ng Nordwind Airline at inaasahang lilipad 1 beses kada buwan. Itinuturing itong malaking tulong para lalo pang patibayin ang ugnayan ng Russia at North Korea, lalo na sa usaping seguridad at militar. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.